Isa sa masarap na side dish at hindi nakakasawang kainin ng atsarang papaya. Perfect itong kapares na mga pinirito. Mapaisda man o karne, saktong-sakto ito. And for today's video, yan ang recipe natin ngayon. Madali lang itong gawin at pwede mo rin gawing negosyo. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Sa recipe natin ngayon ay kakailanganin natin dito ng papaya. Ito po ay binigay sa akin ng tita ko from Quezon at naisip ko nga na gawin itong atsara. Bali, binalatan ko muna yan, hinugasan at tinanggalan ng buto, then gagadgarin natin ito. Pwede kayong gumamit dito ng gadgaran ng cheese, pero ako ang gagamitin ko po ay yung nabili ko na multifunctional stainless steel basin, grater at strainer. Ito po ay nabili ko online at kung bet nyo rin, ilalagay ko na lang po yung link sa comment section kung saan ko ito binili. Sinubukan ko pala dun sa medyo malalaking butas at hindi ko nagustuhan kasi medyo malalaki yung hibla ng papaya. So, dun ko na lang siya ginadgad sa maliliit na butas. After natin itong gadgarin, lagyan natin ito ng asin at ibabad muna ng mga 30 minutes bago pigain. Makalipas nga ang 30 minutes, piniga ko na yan, then hinugasan ko ng mga 4 na beses para matanggal yung asin na nilagay natin kanina. At sa paggawa nga po ng ating atsara, ito pa yung mga ingredients na kakailanganin. Carrot, red bell pepper, sibuyas, bawang, luya, pasa, suka at asukal. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. Sa pampalasa, asin at paminta lang po yung ilalagay ko. Yung carrot pala, hinugasan ko muna yan, then hiniwaan ko sa mga gilid-gilid para magkaroon ng flower design yung ating carrot. Then sa red bell pepper naman, hiniwa ko lang yan ng maliliit. At pag okay na lahat ng mga ingredients, sa isang pan maglagay tayo ng 2 cups ng suka. Kahit na anong klase po ng suka yung gusto ninyong gamitin dito ay po pwede. Pakuluan lang natin ito ng mga 3 minuto bago tayo maglagay ng asukal, asin at paminta. Haluin natin ito hanggang sa matunaw yung asukal at kumulo. Once na kumukulo na, ilagay na yung mga hinanda nating sangka para dito sa ating masarap na atsara. Maglagay na rin tayo dito ng pasas, haluin hanggang sa kumulo. At once na kumukulo na, ilagay na natin yung papaya na ginadgad natin kanina. After nating mailagay yung papaya, haluin lang natin ito, then pwede na nating ahunin sa kalan. Kayo na rin po pala ang bahalang mag-adjust sa lasa ng atsara na gusto ninyo. Kung sa tingin po ninyo ay kulang pa sa tamis, ganun din sa alat, magdagdag na lang din po kayo. At kung gusto nyo naman po maglagay dito ng mga seasoning granules or MSG, pwede rin naman po. Palamigin muna natin ito bago isalin sa mga lagayan. Kung gagawin nyo po pala itong pangnegosyo, mas maganda kung sa mga ganitong maliliit na lagayan nyo lang ilagay para madaling maibenta sa murang halaga. At ganun lang kadali, ready to serve na ang ating masarap na atsarang papaya na saktong-sakto talaga sa mga piniritong isda o karne. After pala natin itong gawin, mas maganda kung kinabukasan nyo pa ito kakainin para mas maging malasa. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo.